Kaugnay sa pagkakahuli kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na ngayon nasa kustodiya ng Czech Republic, papanayan po natin si DILG Secretary Junvic Remulla. Secretary, magandang umaga. Good morning, Arnold. Good morning, Good morning, Maurice. good morning, Sec. Ano na po ang latest information sa kinaroonan po ni Saldico? Saan siya eksaktong nakadetine ngayon? Well, as of 4 p.m. Manila time, na-detain siya sa isang station ng immigration ng Czech Republic sa Prague. Information was immediately transmitted through our immigration department and subsequently to the Office of the President. Kinagulat niyo ba ito? Dahil kahapon nandito ka, live din, at tinatanong din namin si Saldico, ang mga informasyon mo is nasa Portugal, umiikot-ikot lang doon. Oh. Hindi kasi pwedeng sabihin ng lahat ng information nung Yes. nangyayari. Mga oras na yun. Mga oras na yun. Pero we were confident already na mahuhuli siya. That day na rin o kinagulat niyo to? Very soon, very soon. Very soon. Kasi So, hindi na mainit sa kayo kanya. nagulat? Hindi na kami nagulat. Kaya immediately when the President was informed, siya na ang nag-control ng message, siya na ang nagsabi na, okay, nakita niyo naman na siya ang nag-break. Hindi nang walang marites Siya na mismo, nauna. Siya mismo ang nag-break. He's been on top of the situation from the start. Pero may impormasyon na ba kayo, kahit konti lang, paano siya nahuli? Sa airport ba? Kung saan ba? Dahil, Wala pa. Kasi di ba kanselado na pasaporte niya? Kanselado pasaporte So, niya. ang issue ng Czech Republic sa kanya, undocumented alien na siya. Yes, ang information namin ay nanggaling siya ng France, mukhang by car. Okay. Ang pasok niya. Siguro na tigil sa checkpoint or pagano. I don't have the exact details, pero mukhang galing siya France, tapos dumiretso siya ng Czech Republic, sa Prague. Pero bakit aware ang Czech Republic kay Saldico? May communication ba? Hindi sa ganun. We were also hot on his tail. Tapos, mga 2 weeks ago, nasa Italy siya eh. So, paikot-ikot siya. Hindi lang siya natsitsyempohan talaga. Okay. Secretary, meron tayong formal extradition treaty with Czech Parang Republic. wala. We're checking parang wala. Tinignan ko wala raw. Pero Actually, ang dahil wala na sinasabi siyang rito- pasaporte, ang mangyayari daw, deportation, pero voluntary for 30 days. Okay. Ang Kasi ang nakalagay dito, the Philippines has an active extradition treaty and strong legal cooperation with Czech yun. Republic. So, So, pag ganun po ba, paano ang magiging proseso ng pagpapabalik sa kanya? Kailan ang target na may uwi si Saldico? Gano'ng katagal Kung may aabutin? extradition, There are 2 factors to it. Una niyan, nag-apply na kami ng red notice para sa kanya sa Interpol as of November 2025. So, that is still in the process. Iniintay namin na malabas. Kung may ilabas yan, immediately, mababalik siya. Pero in the meantime, it is the DFA who is taking the lead, coordinating, and meron naman tayong legal attaché doon, meron tayong ambassador. Sila nagko-coordinate sa Czech Republic para sa mga proseso para maibalik siya rito. Pero pag ganong proseso, gano'ng katagal aabutin? Mga isang buwan o It's, linggo lang makakabalik actually, the best person to ask is the DFA. Pero Sila talaga lead. kapag nakalapag sila o kapag nakalapag na siya dito sa Pilipinas, saan idediretso yung dating Pag kongresista? mailapag na siya rito, he will be turned over to the Philippine National Police. He will be brought over to Camp Crame, given a full inspection, a thorough physical. He will be certified that he is fit for trial. Bibigyan siya ng mugshot, bibigyan siya ng piano. Tapos i-surrender siya sa service of warrant sa Sandigan Bayan. So sa custodial facility ng Camp Crame siya i-detain? No, not necessarily. Doon siya ipoprocess sa Camp Crame. Upon processing, isa-surrender siya sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan na magsasabi kung saan siya mailalagay. so ano mensahe niyo sa iba pang nagtatago? Well, we're after you. Diba? Hindi kami tumitigil. Kung kala nyo pwede kayo mag-relax, mag-ingat-ingat kayo kasi hindi namin kayo pipigilan talaga. Sec, ano ang directive ni Pangulo sa inyo? Sa kanya is always go through the process. Huwag mamadaliin, exhaust all the remedies na pwede para mabalik siya rito. So, I cannot speak for the DFA. Sila ang lead dito. But I can confirm that he was arrested last night. So ang papel ng DILG dito is abangan lang yung pagbalik niya. Yes. Pagbalik dito, i-process siya at i-surrender siya sa Sandigan Bayan. Gaano kalaki yung impact ng pagkaka-aresto kay Saldico dito sa buong investigasyon ninyo sa flood control issue? Makakasagot yun ay ombudsman. Pero on a personal level, it is a relief to me that justice is being served to Saldico.
for what he is accused of plundering hundreds, even billions of pesos of amassing untold wealth, dapat pakita ng tao na may hustisya talaga. Kasi sinasabi nila, ang may hirap lang ang nakakuha ng hustisya eh. Dapat pati bilyonaryo makuha natin. So ano komunikasyon nyo kay Ombudsman Boying Remulla, yung kapatid mo? Nag-usap na ba kayo? Nag-usap namin kagabi. In coordination namin kagabi ko ano next. Siya na kasi ang nag-file ng charges sa Sandigan eh. Yun nga eh. So, anong Well, masaya rin siya? kasama siya doon sa, siyempre, kasama siya sa operational security na hindi nagsasalita. Na, Okay, meron ka bang gusto sabihin sa amin na hindi mo pa masabi? Kaya pala kahapon din, hindi humarap sa amin si Ombudsman. Dapat siya magpa-press con kahapon eh. lahat talaga nakatigil kahapon kasi iniintay namin na mag-unfold to, na ma-develop. Naunawaan naman namin yun. Security. Operational security talaga yun. And it has to come from the President. No? Yes, the president has been on top of it the entire time. Meron siyang daily briefing kung ano ang nangyayari. And basta ganitong ka-sensitive na matter, it is he who decides how the information is broken. Okay. Ay, maraming salamat sa muli mong pagpunta rito welcome. sa amin para magbigay You're welcome. ika nga ng mga detalye kaugnay sa pagkakahuli kay dating Congressman Saldico. Secretary John Vic Remulla, nakasama po natin. Thank you, Sec. Thank you. Thank you.